Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. So, welcome back to our 365 daily devotions. So, today is August 16 and today is Friday. So, this is our 5th installment of our current series, which is The Full Armor of God. So, ito na yung panglima nating discussion na for this week. And our topic for today is the helmet of salvation. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Ephesians chapter 6, verse 17. So, in English Standard Version, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. In Filipino translation naman, or in Magandang Balita Biblia version, suot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. So, para mas pagpala pa, itong talakayan natin is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, Christians must wear the helmet of assurance of salvation. So, tayong mga Kristiyano, since tayo yung mga nag-unique disciples here on earth, we should set an example, a good example, that we are wearing the helmet of the assurance of salvation. And in that way, diba, when we wear the helmet of assurance of salvation, we indeed will be saved. And since na-saved na tayo through salvation, we won't be unsaved by Satan. And it is really not possible naman, diba? So we just have to trust the Lord nga and kumapit tayo sa kung bakit niya tayo nilagay dito sa mundo, and lagi nating tatandaan yung reason na pagpapapako ni Jesus Christ na siyang naging way natin through salvation, di ba? Kaya buhay pa tayo ngayon kasi kahit na napakamakasalanan natin, kahit pa araw-araw tayo nagkakasala, is dahil nga tinubos na ni Jesus Christ yung mga kasalanan natin and those na i-commit pa lang natin. And number 2, Christians saved by Christ cannot be unsaved by Satan. So, ito nga sabi ko kanina, once we have been saved by Jesus Christ, it is not possible na ma-unsave tayo or ma-undo yung salvation na binigay sa atin kasi He cannot, parang hindi na niya tayo pwedeng lapitan once we are saved. Hindi na niya pwedeng baguhin sa atin yan kasi si Jesus Christ na yung nagbigay sa atin yun, diba? So, ang tanging paraan na lang para makalapit siya sa atin is kapag bumigay tayo sa mga temptation na pinapadala ni Satan sa atin, yung mga masasamang gawain na gustong-gusto niyang ginagawa natin, diba? So, kapag nagpatalo tayo sa mga temptation na yon, then, natutuwa ang mga demonyo, yung mga demons, mga evil beings, kasi nga, nagkakaroon ng gap sa relationship natin with the Lord, God, and Jesus Christ once na magawa tayo ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa kanila. So, number 3, Christians are inseparable from the love of God. So, kaya nga nasabi sa preaching sa amin kahapon kung paano minamahal ng Lord God si Jesus Christ, ay gano'n niya rin tayo minamahal, pantay-pantay lang kasi lahat tayo ay anak niya. So what more pa yung mga Kristiyano, diba? We are inseparable from the love of God, especially kapag lunod na lunod ka sa salita ng Diyos, sa mga preaching about Him, and ikaw mismo alam mo sa sarili mo na nagbabaga ka sa presence ni Lord, diba? Hinahanap-hanap mo pa siya lagi. Lalo na paggising mo, bago kang matulog, diba? So, yun yung mga maliliit na bagay lang na hindi natin, parang hindi tayo aware na super natutuwa ang Diyos kapag ginagawa natin. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, guard your heart with the assurance of salvation. Number 2, give your all since you have nothing to lose. Number 3, gear up for the battle that Jesus is fighting for us. So for our discussion part, by now, after watching this devotion, you should be able to identify now that we are eternally secured in Christ,
how does this truth inspire us to serve God? So, ayun lamang po for our devotion for today, and I hope na may natutunan tayo. So, may God bless us all.